Mga kabayan, ibinunyag ni Retired General Benjamin Magalong na meron silang group chat kasama ang ilang mga veteranong retired PNP at AFP generals kung saan ay doon nila pinag-uusapan ang mga hinaing ng mga dating retired sundalo. Sabi ni Magalong, masama ang loob at dismayado ang mga retiradong opisyal sa kasalukuyang administrasyon dahil sa isyu ng malawakang korupsyon. Kinumpirma rin ni Magalong na mayroon ngang aktibong group chats ng mga retiradong general. Sa group chat, basically yung frustration nila. And ang main issue talaga yun in corruption. A great majority ng mga involved sa mga personalities do sa group chat, they don't advocate yung any destabilization move, anything violent to overthrow government. The common sentiment is this is not the time to undertake any destabilization move. Samantala, isa pa sa mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ay ang pinalulutang ng isang dating opisyal ng gobyerno, ang tambalang Inday Sara at Senator Amy Marcos sa darating na 2028 eleksyon. Matatandaan na naglabas ng pahayag si Senator Amy kung saan ay nananatili ang kanyang suporta sa mag-amang Duterte. Ito ay sa kabila ng tila dinudurog ng kampo ng Kamara at pilit na pinapabagsak ang mga Duterte. Sa kabila nito, duda naman ng ilan nating mga kababayan. Sabi ng netizen, maging mapagmatyag tayo sa mga galawan ng mga Marcos. Partikular itong si Senadora Amy dahil baka ginagamit lang niya itong si Inday at Tatay Digong para maging mabango ang kanyang pangalan at makakuha ng suporta sa mga Pilipino, gaya ng ginawa ng kanyang kuya at ngayon ay Pangulo na ng bansa na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kung saan ay dinala ni Inday Sara noong nakaraang eleksyon. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba na 100% ang suporta ni Senator Amy dito kay VP Inday Sara at dating Pangulong Duterte? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. May group chat ang ilang retiradong general at mainit doong pinag-uusapan ang isyu ng korupsyon sa gobyerno. Ipinagkipit balikat lang naman ito ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na isa ring retiradong general ng PNP. Sa tingin ko, yung destabilization na sinasabi nila, kanyan siguro salita lang, sama ng loob, pero walang concrete na mga galaw talaga. Kaya ipanatag lang ho natin yung ating kalooban. Sa tingin ko, wala naman ho siguro ng gagalaw na rin dahil malaki yung epekto sa ating ekonomiya. Sa kabila nito, batid daw ni Magalong na mayroong mga pulis at sundalo na may mga hinaing sa gobyerno. Siyempre, marami rin na frustrate sa sistema, may mga senior officers, may mga young officers na nagiging na-frustrate sa sistema nga, especially in itong issue on corruption. Pero it does not actually translate to something that would generate yung mga certain actions that would be construed as something violent to overthrow government. Kinumpirma rin ni Magalong na mayroon ngang aktibong group chats ng mga retiradong general. Sa group chat, basically yung frustration nila. And ang main issue talaga yun in corruption. A great majority ng mga involved sa mga personalities do sa group chat, they don't advocate yung any destabilization move, anything violent to overthrow government. The common sentiment is this is not the time to undertake any destabilization move. At kung si Magalong daw ang tatanungin, Ako, I don't approve of it. I don't advocate for destabilization dahil bagsak na tayo Bagsak na yung ating ekonomiya, hirap na tayo, grabe pa yung corruption, so wag na nating i-complicate pa. Ma-aggravate lang kung magkakaroon tayo ng mga ganyan. may panawagan naman si Acorda sa umugong na umunoy planong destabilization o pagpapabagsak sa Administrasyong Marcos. There's no basis for demoralization, kaya nakikiusap ako sa mga kababayan natin or even from the officer corps who are talking about
destab. It's not helping the country. And kung may mga nagplaplano man, it's not good for the country. Merong puwersang tumutulak sa tandem na Sara Amy. Ngayon, pag-usapan natin kung ito ba'y makakabuti o ito po ay hindi ho makakabuti kay Vice President Sara Duterte. Ano po ang sa tingin ninyong ito po ba ay tama lang o hindi? Nako. Kayo ho ang bahalang humusga, kayo ho ang bahalang bumoto, pero panoorin po muna natin ito. Pasok! BTR! Nako, kala mo may tauhan. BTR! At sinagot ni VP Sara Duterte ang lumulutang na posibilidad ng tambalan nila ni Senadora Amy Marcos. Sa gitna yan Tambalan ba yun o tambaluslos? Nako po, yari tayo dito. ng suportang ibinibigay ng Senadora sa pamilya ng bise. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. It is true that we are the political family, our political side of our family is going through a rough patch right now. Ito ang sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin sa patuloy na suporta sa kanya ni Senadora Amy Marcos. Sa isang ambush interview matapos ang signing ceremony para sa mga development project para sa Metropolitan Davao, inamin niyang dumaraan sa rough patch sa aspeto ng politika ang kanilang pamilya. Pero nagpasalamat siya sa solidong suporta ng Senadora sa kanilang pamilya. Para lang masabtan sa mga tao, lahi ang politika, lahi ang trabaho. Lahi? Okay. Anong lahi? Pasalamat ko kay Senator Amy Marcos sa iyang kadayon na pagsuporta sa politika sa amo ang pamilya. Bukas ba si VP Sara sa tandem nila ni Senador Amy na pinalutang ni dating presidential spokesperson Harry Roque? Just like the confidential files, of next year, the future far too distant. The future is far too distant right now what will happen in 2028. Tumanggi naman magkomento si VP Sara sa pagkakaalis sa pwesto bilang Deputy Speakers ng kanyang mga kaalyadong sina Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo at Congressman Isidro Ungab. Pero nakatataba raw ng puso na tunay na kaibigan ang dalawang mambabatas. I have a comment as their friend. In politics, we always say that there are no permanent friends and enemies. Yan, tama yan. Sa politika daw, there are no permanent friends and politics. Actually, kahit sa love life, there is no forever. Ay, naku ba not mahal? And as a politician, it is truly heartwarming if you find another politician who is a true friend. Totoo naman yan. Sa politika talaga, ganyan talaga sa politika. Yung dati mong kaibigan, ay maaari mo ng kaaway, at yung dati mong kaaway, ay maaari mo ng kaibigan. Totoo yan. Congressman Sid Ungab and Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo has my full support as a politician and as a friend. Matatandang isinuko na ni VP Sara ang kanyang confidential fund. Maganda yung sagot niya, as a friend. I think, mukhang she learned her lesson very, very much. Hindi, sa tingin ko lang yung kanyang pagiging maingat sa pagsasalita kung kasi syempre pinipiga siya ng media dyan kung loyalty, blah, blah, blah. Sabi niya, there's no problem naman sa pagdating sa friendship. With all of my heart, alam kong nagamit kayo, madam. I hope by now, alam nyo na ho yan. Do not commit the same mistake again. At tikom ang bibig niya kung isusulong niya ang pagbabalik nito sa mga susunod pang taon. Something that I cannot speculate right now because the next budget will be more than a year. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, isa lang ang nasa isip ko. Kasi we all know what is happening right now in our country. Pagdating sa survey, we all know that the president, the vice president, the entire government is going down. Huwag nga, maniwala ba kayo kay Romualdez, tumataas siya? So what do I mean? It is a fact in history
all president, bumabagsak yan. Bumababa yan. Only PRRD ang hindi bumababa. Sa katunayan, hindi na nga siya nakaupo, tumataas pa. Di ba? People are realizing what he did nung kanyang term. Ngayon, etong bumababang administrasyon, bumababang gobyerno, bumababang bansa natin, bababa pa ho ito. Tandaan ninyo, bababa pa po ito sa mga susunod na taon. Sigurado yan. Pattern na po yan. History na po ang magpapatunay niyan. Kaya nga po, sasamang babagsak dyan, etong si Senator Amy Marcos. Bakit to? Marcos ho siya eh. Pagbali-baligtarin mo, yung mga taong hindi naman po pamilyar o hindi naman po aware sa anong nangyayari sa bansa natin, hindi naman nila maiisip na, ay, iba si Marcos, the president, at iba si Senator Amy. Hindi ho. Pareho pa rin ho ang tingin nila. Family name, pareho ho yan. Diba? So, anong ibig ko lang sabihin? Senator Amy is going down. Matik na rin ho yan. Kaya kailangan niya ng survival. Kailangan niyang kumapit doon sa magsusurvive. Ibig sabihin, siya ang mas may pakinabang, hindi po kayo. So, sa ibang lengguwahe, kayo ay gagamitin na naman. Nangyari na po yan 2022, madam. Huwag niyong kakalimutan, kahit itanong niyo po sa sino mang nasa kapaligid sa inyo, na hindi sip-sip ha, kasi madam, sana po wag ko kayo ma-offend. Pero alam naman po natin, you cannot get good advice from people na sip-sip sa inyo. So uulit na naman po ba tayo, madam? Dadalhin nyo na naman po ba ang mga Marcos? Wag ho nating sabihin na pareho? Hindi magkapareho yan, magkapatid na yan. Ma'am, hindi ho ganun ang eksena dito. I think you know better. Diba? So, tama kayo eh. Mas kailangan talaga ni Senator Amy kayo, Madam BP Sara, para mahatak siya.